Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Horel Hodires at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sira. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlate at tumingin sa pagong. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ayoko sa lalaki. Tsaka ang pangit mo, ito. Imposible. Ikaw, ano ka ba? Hindi ka man lang makapagsalita ng matino. Di ba ngayon ka lang nag-spray ng dumi? Bakit? Hindi ka ba nagsasalita ngayon? Nang pinag-uusapan ito, biglang ngumiti si Han Sanchen, nakalimutan ko. How can shit spray talk? Nang marinig ang mga panlilibak na ito, kung ang isang ordinaryong taong pagong ay sumugod upang turuan ang Aaron ng isang aralin at natagpuan ang bukid, ngunit ngayon ay hindi siya ng ahas. Natatakot siya, kahit na ang kanyang pinagmamalaki na shell ng pagong ay maaaring masira, at anong mga kwalifikasyon at kapital ang mayroon siya upang turuan ng leksyon ng Aaron. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya maaaring manalo sa kabaligtaran, ngunit umaasa sa kanyang hindi magagapi na pagtatanggol sa shell ng pagong, kahit papaano ay makakatayo siya sa kanyang sarili hindi siya magagapi, ngunit ngayon, nasira ang lahat. Napaatras siya at napaatras ng 2 hakbang. Umiling siya. Nakita man niya ito ng sarili niyang mga mata, hindi siya makapaniwala, ikaw. Tinamaan mo ng katawan mo ang matigas kong shell ng pagong, nabasag, pero ikaw. Wala ka talaga. Ito ang pinakaikinagulat ng taong pagong. Marahil ay maaaring pigilan ng isang tao sa mundo ang kanyang shell ng pagong, ngunit ang naisip niya ay kahit man lang iba't ibang magic weapon ng isa't isa, hindi ang laman at dugo ng Aaron. Excuse me, may kamukha ka ba sa akin? Ngumiti si Aaron. Matigas talaga ang shell ng taong pagong. Ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay hindi makakatulong sa kanya. Ang Aaron ay hindi nag-isip ng iba pang mga pamamaraan. Naisip niya ang tungkol sa Jade Sword at maging ang Skyfire Moon Wheel, ngunit sinubukan din ni Aaron ang katigasan nito gamit ang kanyang kamao. Natatakot ako na ang lahat ng mga bagay na nabanggit sa itaas ay hindi makakatulong sa kanya. Hindi madaling gamitin ang 5 elementong banal na bato para i-convert ang apoy sa pag-atake ng tubig hindi, ngunit labag ito sa orihinal na intensyon ni Aaron na basagin ang kanyang shell ng pagong. Sa makatuwid, ang tanging natitirang paraan ni Han ay ang tamaan ng husto. Bagamat malakas ang bow ng pagong, kawawa naman ang depensa ni Han. May pinakamataas na heavy armor defense tulad ng Immortal Shuangkai sa labas, at mayroong superior soft hedgehog tulad ng Frost Jade armor sa loob. Iniisip ni Han na hindi niya kailangang matakot sa mga pagong sa lahat ng shell. Kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpa siya ang Aaron na lumaban ng husto sa gayong hakbang. Bagamat ang paglipat ng Aaron ay mukhang napaka-stupid sa mata ng mga tagalabas, ito ang pinaka-perpektong paraan sa puso ni Aaron. Bumagsak mula sa libu-libong milya ang taas, ang epekto ay napakalaki. At saka, mapapabilis niya talaga. Sa ilalim ng inertial acceleration, maaari niyang gawin ang shell ng pagong at ang kanyang sarili ang 2 artifact ng depensa sa ay ang pinaka-perpektong, close combat. Ang aktwal na resulta ay natural na inaasahan ng Aaron. Sa pinakamahirap na kaibahan, kahit na ang napakatigas na shell ng pagong ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa makatuwid, ang resulta ay napakalinaw. Niupay, ito ang pinakakatawa-tawang paraan na nakita ko, ngunit ito ang pinakamahiwagang resulta. Hindi maiwasan ni Pangolin si Tukaw. Ngunit hindi maiwasan ng Berdeng Dragon na magreklamo tungkol dito. Ito ay talagang walang katotohanan sa mundo. Ngunit kapag naiisip natin ang gabi ng kabiguan ng isa nating kapatid, ang 3,000 laro ng Korea ay hindi lamang kakaiba kundi nakakagulat na parang may hawak na maliit na kutsilyo para saksakin ang isang elepante walang katotohanan, ngunit ito ay
Palaging namamatay sa isang kutsilyo, kaya mo pa bang maglaro ng ganito? Ang mga babae ni Ivory ay bobo rin. Lalo na sina Ivory at Chin Shuang bagamat malaki ang tiwala nila kay Han Sanchen. Kailangan nilang aminin si Han kanina lang nag-alinlangan si Sanchen pero as usual, standard pa rin ang sagot ni Aaron, nanlambot sa lupa ang lalaking pagong at tumingin kay Aaron na parang nakakita ng multo, ang kanyang kalooban ay ganap na hindi mapakalma, may gusto pa bang maglaro? Sa pagtama ng mga mata ni Aaron, ang mga mayayabang na halimaw na iyon ay natakot lahat at hindi napigil ang umatras. Sa mundo ng pagpatay kung saan ang lakas ay higit sa lahat, kung hindi ka sapat, ikaw ay natural na matatapakan ng walang katapusan, o kahit na yurakan sa iyong mukha gamit ang iyong mga paa. Sa kabaligtaran, kung ikaw ay sapat na malakas, ikaw ay katumbas ng paghawak ng isang malaking kutsilyo sa harap ng lahat ng walang armas. Natural, matatakot sila sa iyo. Natural, sila ay mga tao. Puno ng takot ang mga mata ng grupo ng mga halimaw. Ang ilan ay ibinababa ang kanilang mga ulo at patuloy na umiiwas sa mga mata na winalis ng Aaron, sa takot na sila ay titigan ng Aaron dahil sa kanilang kakaibang hitsura o iba pang dahilan. Tanging ang Palaka, na may mabangis na mukha, ang sumulyap sa nag-aalangan na lalaking pawikan sa lupa at tila dinama ang kanyang mga mata. Ang maluwag at walang kapantay na mga mata ng lalaking pagong ay biglang may bakas ng katatagan sa oras na ito. Malamig na ngumiti ang Palaka. Sa oras na ito, humakbang siya ng bahagya at tumayo sa harapan, makikipaglaro ako sa iyo, kasama ang malamig na inumin ng Palaka, napako ang mga mata ni Aaron sa kanya. Siya ay puno ng malusog na karne at mga antay-Buda na kalamnan, na maaaring sumabog mula sa kanya anumang oras, na nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na visual na epekto at lakas. Dagdag pa ang madulas na ulo ng Palaka, nagkaroon ng pakiramdam ng parehong kapangyarihan at kasamaan. Ang produktong ito ay isang mahirap na karakter sa unang tingin. Mag-ingat, Aaron, bulong ng panggalan. Tumanggaw din si Qinglong habang nagwawalis sa hitsura ng Palaka, bagaman siya ay mukhang isang napakalakas na tao, ang mga binti ng batang lalaki ay hindi pangkaraniwang manipis, na nagpapakita na ang lakas at bilis ng pagsabog ng lalaki ay lubhang kakilakilabot din. Inilagay din ni Suziwo sa kanyang bibig ang mga oras na ito. Ilang beses ko nang nakita ang Palaka na ito sa tavern na ito. Bagamat hindi siya madalas na humahalo sa tavern, sa tuwing darating siya, ang lalaking ito ay kailangang batiin ng lahat. Mula sa ang aking karanasan sa Yuming City, ang Palaka na ito ay hindi sa anumang paraan ng pambihirang katayuan, at sa Yuming City, isang lugar ng mga demonyo, ang kanyang katayuan ay ganap na katumbas ng kanyang lakas. Nang marinig ang mga salitang ito, ang pag-aalala ni Ivory ay hindi maiwasang mabuhay muli. Kahit kumpara sa ngayon, lahat ng halimaw ay umaatres. Gayunpaman, ang halimaw na ito ay naglakas loob pa ring tumayo ng patayo matapos masaksihan ang Aaron na binasag ang shell ng pagong. Paanong posible na wala siyang kakaibang kakayahan? Sa oras na ito, hindi maiwasan ng Aaron ang maging lubhang kalmado. Look, then the Toadman disdained and said, "Okay, how do you want to play? It's very simple. Either you kill me, or I don't kill you, but I kill your chick." Pagkababa ng boses, ngumisi ang Palaka, tapos biglang nawala ang katawan niya sa pwesto. 3,000, ingat, malakas na sigaw ni Ivory. Sa oras na ito, nang na-highlight ang figure ng Palaka sa kanan ng Aaron, lumitaw ang isang kamao ng sandpot na wala pang 5 sentimetro sa kaliwang mukha ni Aaron. Sa harap ng napakalakas at malakas na kamao, kahit fist wind lang, masakit ang mukha ni Aaron. Siguro para sa iba, ang kamao na ito ay sapat na nakakatakot, at ang ilan ay nasa mismong lugar. Natakot siya na hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit para kay Han Sanchen. Ngumiti siya ng mapanlate, bahagyang kumislap ang kanyang ulo, at ang kanyang naging palad ang kaliwang kamay sa harap ng kanang mukha, diretsyong nakaharap sa higanteng kamao ng Palaka. Pagkatapos, nadulas ang kanyang kaliwang kamay at itinaboy ang kamao ng Palaka sa kaliwa. Bigla, humila siya ng 1,000 libra sa 4 o 2, at nakarinig ng malakas na ingay, at ang malaking katawan ng Palaka ay direktang hinayla sa lupa sa kaliwang bahagi ng Aaron, natisod siya ng ilang hakbang, na bahagyang nagpatatag sa kanyang katawan. Wow! May nagkakagulo sa baba. Sa harap ng ganoong kabanggas at mabilis na suntok ng Palaka, diretso lang itong iniwasan ng Aaron. Paanong hindi sila magugulat? Yun lang.
Bahagyang kinagat ni Han Sanchen ang kanyang mga ngipin, tumingin sa Palaka at sinabing may paghamak. Lihim na nagulat ang Palaka. Sa sobrang suntok, nakatakas yung lalaki. Gayunpaman, kumpara sa kanyang sorpresa, ang mas mababang kabuluhan ay naging mas mahirap ang mukha ng Palaka, at ang galit sa kanyang puso ay natural na mas malakas. Pagkagat niya ng ngipin ay malamig na bumantong hininga ang Palaka at tumalikod, ngayon lang buksan ang sikmura. Nagsisimula na ang tunay na magandang dula, sa sandaling bumagsak ang boses, naikuyom ng Palaka ang kanyang mga kamao, pumutok ang kanyang berdeng litid, pumutok ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga damit ay pumutok sa mga piraso ng tela. Talaga. Storytelling channel sa YouTube. Sa susunod na segundo, tumama na naman ang mga paninda. Napakabilis. Gamitin ang parehong galaw ng 2 beses. O sa premise ng kabiguan. Bahagyang sumimangot si Aaron. Di ba dapat sobrang tanga niya? Nang makitang hindi kumikibo si Han Sanchen, sumimangot lang siya sa kinaroroonan. Huminto si Qin Shuang at mahinang sinabi, Sanchen, ano ang ginagawa mo? Huwag maging pabaya, hindi, talagang hindi. Umiling si Aaron. Kahit na siya ay isang tanga, mayroon pa rin siyang mataas na posisyon sa mundo ng pagpatay, kaya ang kanyang mga natamo sa labanan ay hindi magiging masyadong mababa. Malinaw na imposibleng gamitin ang nabigong paglipat ng 2 beses. Kaya, sa pagkakataong ito ay dapat na isang pagkukunwari lamang. Sa pag-iisip nito, bahagyang nakasuporta ang mga binti ni Aaron sa panloob na 8 karakter. Habang gumagawa ng isang mahusay na trabaho ng paglaban, lihim niyang naobserbahan ang lahat ng iba pang mga pagbabago. Sure enough, tulad ng pagsuntok ng Palaka, ibinuka niya ang kanyang bibig nang sabay-sabay siyang nagbackhand sa Aaron. Diretsong tumalsik mula sa kanyang bibig ang isang subo ng berdeng gas at direktang nag-spray sa mukha ni Aaron. Oo naman, may dayaan. Malamig na ngumiti si Aaron. Dahil sa paunang paghatol, ang Aaron ay karaniwang may oras at kakayahang maiwasan ang berdeng gas. Gayunpaman, sa paningin ng berdeng gas na ito, naramdaman pa ni Aaron ang nasayang na enerhiya sa pagtatago at hindi lang kumikibo. Ang Palaka ay tumama at tumingin pabalik sa Aaron. Siya ay nasa sarili niyang green gas. Sa loob ng mahabang panahon, ang buong tao ay nagpakita ng isang malamig na ngiti, at ang kanyang kamay ay tumigil. I said how powerful you are. Sayang ka lang pala, nakuha ang kamay, ang Palaka ay likas na mapagmataas. Pagtingin kay Aaron, ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang malamig na katawan. Talaga, dahan-daang pinaypayan ng Aaron ang berdeng gas sa kanyang harapan. Okay ang amoy, kumain ka ba ng bawang? Ang bigat ng hininga mo. 3,000. Nagmadali si Suziwo na paalalahanan ang Aaron na ang berdeng gas sa kanyang harapan ay isang mahusay na lason na gas. Halos sino man sa sentro ay mawawalan ng bisa ng labanan sa napakaikling panahon at sa huli ay mamamatay. Bagamat hindi pa ito nakita ni Suziwo ng personal, narinig na niya ito sa kalakalan sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, aalis na sana siya, ngunit sinenyasan siya ng Aaron gamit ang isang kamay. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Sa lason, kaya mo bang lasunin si Aaron, ang malaking Poison King? Kung nalasan ka ng Palaka ni Laozi, matigas pa ang bibig mo. Natatakot ako na hindi mo alam kung paano ka namatay mamaya, malamig na ngumiti ang Palaka. Pagkaraan ng maikling panahon, tumawa rin ang isang grupo ng mga tao sa likod, at ang mga nakaraang takot at alalahanin tungkol sa Aaron ay nawala sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, para sa mga halimaw na ito, ang Aaron ay nalasan ng kanilang mga Palaka, kaya natural na hindi siya naiiba sa mga patay. Ano ang kinatatakutan mo, mga patay? Wala pa rin kamalay-malay ang mabahong tandang ito na nalasan na pala siya ng ating Palaka. Basta may nalasan ng Palaka kahit gaano pa kataas ang cultivation niya iisa lang ang resulta, naghihintay na mamatay. Munting tanga, pagod ka na ba ngayon? Ang buong tao ay nakakaramdam din ng labis na mabibigat na talukap ng mata at kakapusan sa paghinga. Hindi magtatagal, makaramdam ka ng manhid, mahilo, at sa wakas ay mahuhulog sa lupa at mamamatay. Ilang halimaw ang tumawa ng malakas at hindi maipahayag ang kanilang kagalakan at pangungutya para sa isang napangiti na lang si Aaron kahit gaano pa sila kabangges. Paumanhin, si Aaron ay walang sutla dahil nakalanghap siya ng nakakalason na gas. Ano ang pinagkaiba ng nutrisyon?
Nang marinig niya ang mga maliliit na halimaw sa likod niya na nagpapamalas ng kanilang kapangyarihan, ang halimaw na palaka ay naging malamig na ngumuso at naglakad patungo kay Aaron. Pagdating niya sa gilid ni Aaron, pabiro niyang sinulyapan si Ai, sa kanyang mga mata, walang pinagkaiba ang Aaron sa mga nunal na langgam kaya naman, diretso niyang kinuha ang kanyang malaki kamay at hinawakan ang mukha ni Ivory na may nakangiting mukha. Chick, simula ngayon, kay Lauso ka na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!